So mayroon daw bulgar itong si dating Bucor Chief na ating inidolo, itong si General Bantag. Kaya ito lumantad ulit kasi galit na galit ito kay Remulla. At saka mayroon pang isang expose na sa ating kasalukuyang administrasyon, mayroong isang pulis dyan na initalaga o inilagay dyan sa pwesto na inutusan lang o utusan. At ito po ay high-ranking file po ang pulis na ito. Kasalukuyan noong panahon ni Pinoy, ito'y nanunungkulan at marami itong kasong na isolve, pero yung pala ay parang tanim-tanim lang din. Kaya pakinggan natin ang video ito, bigyan natin ng reaksyon o mga komento. Galing ito sa ating kaibigan na si Banat Bay. Ano na ba talaga ang nangyari ngayon sa ating kasalukuyang administrasyon? Ito ba ay sa tingin ninyo mahina o maluwag ang peace and order or mahigpit ba sila? Pero believe naman tayo sa pagdating sa ekonomiya at medyo umangat din kasi sinunod na lang ito sa dating administrasyon, sa mga ngayong kasalukuyang administrasyon. Ito ay minana na lang po nila ito. Kaya itinuloy lang. Kaya grabe yung pag-angat ng ating ekonomiya. Pero ang problema ngayon dito sa ating peace and order, yun ang ating bigyan natin ng kwento ngayon o pakinggan natin itong mga pahayag nitong isang vlogger din at saka itong Banatero natin na kaibigan. Palakpakan natin itong mga dalawa nating magigiting na vlogger, Banatero. At siyempre kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Kung dito naman tayo sa ating Facebook, siyempre huwag kalimutang i-follow at support natin lahat ng ating mga kaibigan. Mas lalo na dito. Kaya sa amin, naghahatid sa inyo ng mga balita sa yung mga hindi updated sa mga balita. Dito po kayo tumutok sa ating programa Abante Pinoy. Ito po ay updated tayo dahil makapagkuha tayo ng mga video dito sa ating mga kaibigan, especially na ito kay Banat Bay. Kaya pakinggan natin, pasok natin konti kung ano ba talaga ang pinag-usapan. Pero particular kay Bantag. Yan. Ito ay ayon sa nabanggit ni DJ Bantag doon sa kanyang interview kila Banateros, Coach Oli. Particular dito sa interview dito kay Coach Oli. Tignan nga natin itong sinabi niya dito. Sana hindi totoo na itong PNP General naman, di ba? Oo. Yun. Yun ang may balik. Romeo Karamat ng CIDJ. Ewan ko, sana hindi totoo na itong PNP General Romeo Karamat ng CIDJ. Ewan ko kung CIDJ pa rin. Karamat daw. Yan ang nautusan daw Yun ang nakarating sa akin. Hindi ko pa alam kung totoo hindi. General Romeo Karamat, yan ang head ng assassination team against Bantag. At ang kasama niya dyan na pinakabata niya ay underclass pa namin. Sana hindi nga totoo. Sinasabi ko lang ito para kung marinig nila, magpaliwanag sila. Ngayon kung hindi sila magpaliwanag, baka totoo. Ito naman sinasabi kong underclass ko pa naman din. Ay si Colonel Hansel Marantan. Balikan natin yung aking ikinover about kay Hansel. Malalim pala yung kanyang revelasyon. Naku, bakit hindi ito na ng media? Sabi ni Bantag, Ito daw, Etong si ang may plano sa kanya daw.
na yariin daw siya. Nako po. Ay, nako, tingnan nga natin. Marantan. Way back noong March 16. Mm. Panoorin natin ito. Pasang umaga nang dumating sa NAIA Terminal 3 ang 6 na tauhan ni Congressman Arnolfo Teves na Nako! inaresto sa raid sa mga bahay niya sa Dumaguete City. Agad silang dinala sa Camp Crame sa Quezon City. We will file the necessary complaints before the state prosecutor dito sa DOJ. There's too much tension in that area. Alarming na meron tayong ganitong police na meron nangang history Dang? pero bakit na ibabalik pa? Naku, Sa ano kaya yung serbisyo. history na yan? Sige, panoorin muna natin itong nagmamagaling na Ito ho yung commentary ni Jojo noon pa, nung panahon pa kay Tebes. Okay? Ito po yung commentary na yon. Tuloy. nag-grade kuno. Nagmamagaling na gumagawa kuno Ng? ng magandang serbisyo publiko. In that area, follow up dun sa mga na-file naming kaso before, I think last week. And Na i-file naming kaso. we have the informant with us. Sa kung bakit wala raw access ng pamilya Teves sa bahay na isagawa ang raid. Wala sila eh. Sa tingin mo ba yung mga firearms na nakuha ko, hindi ko sila arestuhin pag nandun sila? So, Tapang. Tapang ni Kuya. Pero by the way, dismiss na po yan. Dismiss. Katapang nga Kuya. Ha? Kaya dito mapansin natin na itong mga dating video na noong 2015 pa, yung isang general ba yata ito, official na ito, si Marantan, official ito, kung matandaan ninyo. Ito binigyan ng award ni former President, late President Benigno Aquino III kasi nakahuli na ito ng malaking isda. Yun pala ay pakinggan natin kung yan ba ay rub out o shout out. Kaya mamaya sabihin nila dyan. So itong video na ito, grabe ito kasi kay may pagbabanta ito kay Tebes, may pagbabanta ito kay Bantag. Ito parang utusan, itong mamang ito. Pero maliwanag dyan sa video, kaya pakinggan natin na kung ano ang ginagawa nila at ito ay parang pinagtuunan na lang ito ni Banat Bay. Bakit kaya medyo nag-smile ito si Banat Bay? Pero dismiss na po yung case na yan. Napag-alamang peke. Buti binalikan ni Jojo ito. Tuloy. Pasok. Wala sila. Nandun yung mga pamilya, bakit nyo pinaantay doon sa labas? 1 hour. May pumasok mo ng clearing team kuno. that answers the question already. Wala sila doon, kaya hindi sila nakapag-participate. Paano wala sila nandun yung kapamilya? Nako. Hansen. Yun pala naman eh. Nung nag-raid daw, nasa labas yung pamilya. Naku po. Tapos biglang nagkaroon ng mga magic dun sa loob. At kaya naman, na-dismiss yung case. Di ba, dismiss yung case na yan eh. Ibig sabihin, alam na natin anong nangyari. At saan galing yung mga natagpuan dun. Ito ho'y base sa ebidensya. Ha? Hindi ho ito kwento-kwento ng sino man. Hindi ho ito, ito ho'y totoong nangyari. Na-dismiss ho. Ganito lang asiste. May raid, may tatagpuan, tapos na-dismiss yung case. Ibig sabihin, peke yung mga natagpuan. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Simple lang. Alam nyo kung ano ibig sabihin? Magtanim ay di biro. Lagi kang nakayuko. Magsasaka baka naman mga magsasaka nagpunta dyan, hindi ho pulis. Hindi kaya? Baka magsasaka ho yan. Marantan. Isang
Huli Dapper. Tauhan Teves ang nagbigay ng pahayag sa GMA Integrated News. Hindi naman po kami bayolente. Okay. Etong pagmumukhang ito, Mm. makapal ang pagmumukha. Nako, grabe Bakit? ka naman. Bakit pa bumalik ito sa serbisyo? Bakit? At siya pa yung chief ng CIDG ng NCR. Nako, di ko alam yan ah. Sino yan? Si Jojo, daming nalalaman ah. Sino ba yan? Ano bang history niyan? Bakit ganyan yan? Mga sir, Oh, yung chief PNP, Sino bakit yan? ninyo ito ginawang chief ng CIDG? hindi pa ata si Acorda ito eh. Iba pa ito eh. Sino kaya ito? Oh, Ito kasing story niyan eh. Oh. Noong 2013. Noong 2013, nasangkot ito saan? sa multiple murder. Naku po! Ha? 13. Sabi nila, lehitimo daw na operation yung ginawa nila sa Atimunan. Nako? Ang sabi nila, shoot out daw yon. Nako? Pero napatunayan na hindi pala kundi rub out. Naku, rub out pala. Yung pulis, Yan, lumabas na hindi shoot out yung operasyon, ng malaking operasyon yon sa Rizal. Kaya nung tumanggap ng awardee itong mama na ito. Pero yung pala ay hindi totoo, na patunayan sa husgado na yon ang ginawa nila. na nag-raid, head daw, na nag-raid doon sa ni Tebes, involved doon sa rub out. Okay? Yung pulis na yun din daw di umano. Ang sabi ni Bantag, si Bantag o nagsabi, hindi ho ako ha, ang yayari sa kanya. So, ibig sabihin, ito yung involved dun sa rub out daw, di umano noon. Ito rin yung nag-raid kay Tebes na palpak dahil dismiss yung kaso. Ito din yung gagamitin para daw di umano yariin si Bantag. According to Bantag ha? According to Bantag. So, mukhang naku po. Mukhang お出かけ機能って自然な恋に一番近いかも。今すぐ恋人作るならラップル。動物は自然とうまくやっている。人間はどうだろう。 may kailangang trabauhin, parang lagi siyang na-involve, ano? Dapat ma-interview yan. Ako kasi mahirap yung ganyang akusasyon. Hindi kasi mahirap yung ganyang akusasyon. Naku, dapat si Bantag ma-interview natin ulit dyan. May history na pala ito. Tingnan na natin kung ma-interview natin ito si Bantag ulit. Oh, ito, panoorin muna natin to. Ansel Marantan wants the Supreme Court to stop the preliminary probe into the Atimonan shooting incident. Marantan also wants the Ombudsman to take over the investigation, accusing Justice Secretary Leila de Lima of prejudging the case. Police Superintendent Ansel Marantan has asked the Supreme Court to stop the Justice Department's preliminary investigation against him for multiple murder. The case is in connection with the highly controversial Atimonan shooting last January 6th that left 13 members of an alleged gun-for-hire group dead. Okay, so medyo i-shortcut natin yung kwento, ano? Naku. Nasangkot itong si Ansel Marantan noong 2013, ha? Saan? Sa rub out. Naku po. Ang depensa kasi ni itong si Marantan, Ano? kasi siya yung leading team, di ba? Ano daw yun? Shoot out. Shoot out daw yun. Pero napatunayan ng korte na rub out. Ibig sabihin, sila yung dumali doon. Kasi kung shoot out, ibig sabihin lumaban yung sinasabi nilang hinuli nila. Hindi eh. Napatunayan ng korte na rub out. Ibig sabihin, sila ang bumira doon sa 13 katao. Naku, grabe ah. Sabi ko nga, ang nakapagtataka dito, bakit pa siya nailagay sa CIDG team? Samantalang ongoing naman yung case niya.
Ngayon, okay, sabihin na natin na ibalik siya. Okay? Naibalik siya, na-reinstate siya. Pero, nagkaroon siya ng kaso. Ano to? March 16. Sabi, hepe ng CIDG NCR inalis sa pwesto. Bakit? Nako. Panoorin natin. Ang balita ngayon is 13 tauhan ng CIDG NCR nasangkot Hulidap. umano sa hulidap. Galing, Nako, di ba? grabe. Kaya Kakamali ating mga pulis, administratively and criminally, they are going to be charged. That is the order of our Chief PNP. Ito ang mamahaling mga relo at mamahaling bag na nabawi sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. Involved pa pala. Naku, grabe naman yan. Pati ba? Eto pala yun yung CIDG na yun. Ay, grabe. Ang mga ito ang kinuha umano ng mga tauhan ng CIDG National Capital Region sa bahay ng mga Chinese nationals na hinuli dahil sa paglalaro ng mahjong sa Parañaque City. Ang relong ito na Richard Mill ay nagkakahalaga ng nasa $1.3 million o 65 million pesos, habang ang Patek Philippe naman ay nagkakahalaga ng nasa 3 million pesos. Based on record, sa mga nakakuha ay may pera sa vault. Meron din na nakuha na mga relo, isang Patek Philippe at saka isang Richard Mille, kung kilala niyo yung relo na yun. Pesto ay ang tatlo pang opisyal, kabilang si CIDG Chief Police Colonel Hansel Marantan. Grabe. O, eto nga, lumabas yan. Hepe ng NCR CIDG, sibak sa hulidap. Noong una, nag-post bail lang ho siya doon sa di umanong rob out. O. Tapos, eto naman yung sa CIDG. Naku po. Pambihira, Pinitik di umano din yung mga relo. Ay, lupit naman yan. Grabe naman yan. Dahil sa command responsibility. But in fairness to Colonel Hansel Marantan, I just received anong in fairness? resignation being the regional chief of NCR Field Unit. Yan, si Karamat, boss ni Marantan. Maybe so as not to influence also the NBD's. So, ano nangyari? Tignan nyo Di ba? Inalis siya. Naku March po. 16 inalis siya. Sabi, inalis sa pwesto si Hansel Marantan dahil sa command responsibility. Ito ay kinumpirma ni Rodolfo Azurin. Ginawaan niya ang ng PNP. Si Chief Azurin pala yan nung panahon niya. CIDG, Director Police Brigadier Karamat, ang nasabing hakbang upang bigyang daan ang investigasyon sa kini-question raid sa Maynila kamakailan. Pero anong nangyari? Nung May 3, na-reinstate siya ng CIDG, naibalik siya. Diba? Bakit Naku ganun? po. Naibalik siya, bakit daw? Bakit? Ito daw ang dahilan. Marantan has been reinstated to his previous post as NCR Regional Chief CIDG effective May 1. The medaled Marantan won praises from senators and local politicians for his effective handling of cases of violence, the latest of which was the March 4 massacre of Negros Oriental Governor